Magandang gabi po at welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong Super Typhoon Nando na unti-unti na pong lumalayo dito sa mga isla ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Kanina pong alas 3 ng hapon, yan po ay officially nag-landfall ayon nga sa Pag-asa. Yan po sa Panwitan Islands, isa nga sa mga isla ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Gamit ang kanilang Doppler radar, yan po yung ating pinaka-accurate para sa pagtaya kung nasan yung pinaka-center ng gitna ng bagyo. Sa kasalukuyan, medyo malapit pa rin po yan at ramdam pa rin po ang malalakas na bugso ng hangin yan. Diyan sa area na yan, yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 85 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan o west-northwest ng Calayan, Cagayan. So nandito na po yan sa Luzon Strait. Ito po ay may taglay na lakas na hangin pa rin na umabot sa 215 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga gustiness po yan o mapagbugso na umaabot sa 265 km per hour. Patuloy po yung kumikilos pa westward sa bilis na 20 km per hour at maaaring bukas ng umaga makalabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Pagamat nandito na sa Luzon Strait, mapapansin nyo sa ako pa rin po ng kaulapan at mga pag-ulan at ng malalakas na bugso ng hangin. Ito pong areas ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon. At yung ating habagat naman ay nagpapaulan dito sa natitirang bahagi ng Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila. Maging dito po sa area ng Western Visayas. So nag-extend din dyan po yung epekto ng ating habagat o Southwest Monsoon. So narito po yung pagtaya ng Weather Manila para sa ating mga posibleng mga pag-ulan na dulot ng ating bagyong si Nando at ng ating habagat o Southwest Monsoon. So ito po yung ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Mostly concentrated pa rin yung ating mga pag-ulan sa western section ng Northern Luzon. Kasama nga dyan ang Ilocos region, particularly dito sa Ilocos Norte area, kung saan medyo malapit pa sa bagyo. Maging dito sa areas ng extreme Northern Luzon, yan po ang mga areas ng Babuyan at Calayan Group of Islands. Kasama na po dyan ang Batanes. Samantalang ito namang malaking bahagi ng Central Luzon, particularly ang western section nito, lalong-lalo ng Zambales at Bataan. Kasama po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, maging dito sa Metro Manila. Meron pa rin tayo mga pag-ulan na dulot ng ating habagat o Southwest Monsoon. Maliban dyan, ramdam din po yung ating mga breezy hanggang bugso-bugsong hangin na dulot ng ating habagat o Southwest Monsoon. Meron din tayo mga possible na pag-ulan dito sa western section ng Mimaropa. Kasama po dyan ang Northern Palawan at areas po ng Mindoro, yung pong Occidental Mindoro. Kasama na rin po dyan itong isla ng Panay at ito pong Negros Islands. Ang natitirang bahagi ng Luzon, ang Bicol region, Calabarzon area, maging dito sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, possible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. So bukas, magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat. Bagamat nakalabas na po ng ating PAR, ito pong bagyong Nando, meron pa rin tayong mga possible na thunderstorms at mga pag-ulan dito sa western section ng Central Luzon. Kasama po dyan ang Pangasinan, maging dito sa Zambales at Bataan. So significantly naman, mababawasan yung ating mga pag-ulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, ang Northern Luzon at ang extreme Northern Luzon. Pero again, meron pa rin inflow yung ating hangin na galing po sa dulong bahagi ng bagyong Nando. Kasi nasa labas na po yan by tomorrow. By Wednesday, mas malayo na po ang bagyong Nando at wala na po yung magiging direktang epekto sa atin. Pero bukas, kahit nakalabas na po ng ating PAR, sasabit pa rin po dito sa itaas na bahagi ng ating bansa yung kanyang panglabas na kaulapan at yung kanyang mga wind field o yung kanyang although nabawasan yung ating hangin, meron pa rin po tayong mga pabugso-bugsong hangin yan dahil sa Super Typhoon Nando. Maliban dyan, meron pa rin pong epekto yung ating habagat o Southwest Monsoon na may papaulan naman dito sa western section ng ating bansa na malayo sa mismong bagyo. Pero by tomorrow, malayo na po yung ating pinakamalalakas na hangin. So, safe na po tayo mula doon sa pinaka-destructive winds dahil nga nasa labas na yung mata or yung center ng bagyong Nando bukas ng umaga. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Nando. Yan po ay kumikilos na nga dito sa Luzon Strait. Again, bukas ng umaga, yan po ay maaaring nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong kulay pula, lalayo na po yan sa atin bukas ng umaga. Pero again, itong at least 36 kilometers per hour or at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin ay pwede pa rin pong umabot dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon bukas. So significantly mababawasan yung ating hangin. Pero meron pa rin effect yung mga hangin na panglabas na kaulapan itong bagyong Nando. Mamaya mas talakayin pa natin yan. Pero by Wednesday, medyo malayo na po ang bagyong Nando at makikita na natin yan ang paghina by Friday. Pero again, meron kasunod ito pong bagyong Nando at talakayin natin yan mamaya.
So bago natin talakayin yung posibleng sumunod sa bagyong Nando, ang posibleng tawagin bagyong Opong, talakayin muna natin itong hangin na maaaring idulot ng bagyong Nando. Again, ito po ay para bukas. By the time na makalabas na ito pong bagyong Nando or Super Typhoon Nando sa ating Philippine Area of Responsibility, kung mapapansin nyo, yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin yan ay malayo na po sa atin. So significantly, mababawasan na po yung ating malalakas na hangin dito po sa malaking bahagi ng Northern at Extreme Northern Luzon, kasama na po dyan ng Central Luzon. Pero again, gaya ng nabanggit natin kanina, kung papansinin nyo yung ating mga dikit-dikit na hangin, yan po yung ating or yung dikit-dikit na linya natin, yan po yung ating tinatawag na isobar. So mas dikit-dikit po yan, mas malakas yung ating hangin. Kaya naturally, yung mga areas na malapit sa gitna ng bagyo, yan, mas dikit-dikit yung ating isobars dyan dahil nandyan yung ating pinakamalakas na hangin. Pero again, although makalabas na, kung mapapansin nyo, naghiwa-hiwalay na ng bahagya, pero magkakadikit pa rin po yung ating mga isobars by tomorrow. Ibig sabihin po niyan, meron pa rin tayong mga possible surges ng hangin or pabugso-bugsong hangin dito po sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Dulot ng naman, ng outer wind field nito pong bagyong Nando. Maliban dyan, meron pa rin tayong habagat or southwest monsoon. Dito naman, ramdam pa rin yan hanggang dito sa Mimaropa area at Western Visayas. So extended po yung ating breezy at kung minsan gusty conditions. Kasama po dyan ang Metro Manila. Pararamdaman natin yung minsan tumitigil naman pero bigla tayong makakaranas ng mga breezy lamang or mga gusty conditions. Lalong-lalo na kapag meron tayong nararanasan mga thunderstorms. So yung ating mga pagulan, magpapatuloy pa rin po yan bukas. Although mababawasan, meron pa rin effect yung ating habagat o southwest monsoon. Ayun, silipin naman natin itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So meron nga tayong binabantayang panibagong sama ng panahon. Dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa medium o katamtaman ang tsansa maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. If ever yan po ay pumasok na bukas sa loob ng ating PAR, may tsansa or tumataas po yung ating tsansa na maging isang ganap na bagyo po yan. Yan po ay tatawaging bagyong Opong. If ever maging bagyo po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ito pong posibleng panibago nating sama ng panahon ay kikilos unti-unti papalapit sa ating bansa. Sa ngayon, malawak pa yung kanyang uncertainty pero talakayin natin bukas ang mga possible na direksyon at puntahan nitong ating binabantayang sama ng panahon. At yan muna pagtalakay natin dito sa dalawang binabantayan nating sama ng panahon, ang Super Typhoon Nando at itong panibagong low pressure area sa labas ng ating PAR. Muli, ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.